Annyeonghaseyo Robun, shoutout sa inyo mga chinggo. Sa ngayon mga chinggo, pag-uusapan natin yung kaibahan ng Korea at Pilipinas, no, tungkol sa trabaho. Kung bakit nga ba dito sa Korea sobrang daming trabaho na kailangan pa talaga nilang kumuha ng ibang mga lahi para lang magtrabaho dito nga sa Korea, sa lugar nila, no. Which is sa Pilipinas naman sobrang daming walang trabaho, no. So i-share ko lang sa inyo mga chinggo yung mga napansin ko, no, bakit sobrang dami ng trabaho dito sa Korea, halos hindi nawawalan ng trabaho. Ito lang yung mga napansin ko, no, mga chinggo. Dito sa Korea, pag tumitingin ka sa mga daan na lahat ng halos ng sasakyan, mga bus, mga dump truck, mga kotse o kung anumang uri ng sasakyan, usually 90 to 95% Korean cars ang makikita mo sa lugar nila dito. Usually hindi ka makakita ng brand ng mga ibang bansa na mga sasakyan, no. Bibihira, siguro sa 10 sasakyan makakita ka ng isa. Minsan sa 10 wala ka talaga makitang ibang brand. So dito yung mga Korean yung product nila mismo tinatangkilik nila. Kahit sa sa mga apartment, pag pumunta ka sa mga bahay, pag nakita mo yung mga appliances nila, almost mga LG, mga Samsung, halos lahat ng nila, yung product Korean made. Kumbaga sila mismo ang gumagawa. Kaya bukod pa doon, nag-i-export pa sila ng mga export na sa ibang lugar ng mga sasakyan, katulad ng Kia. Di ba sa Pilipinas bibili tayo ng sasakyan Kia, tapos yung mga appliances, mga LG, mga TV, mga Samsung, mga cellphone. Kaya hindi na mawala ang nila dito, production, dahil nga bukod sa kanila mismong bansa ay ginagamit nila kadalasan talaga yung sarili nilang gawa, sariling atin. Kumbaga napaka ng mga Koreans, guys, napaka bang tawag doon sa English, no, pinapahalagan nila yung sariling sa kanila. Kasi bibihira ka makita ng mga American brand, European brand, no, kahit mga Japan made, wala. Usually Korean brand, no. Kaya siguro kahit siguro hindi sila nag-i-export, kahit dito lang mismo sa lugar nila, hindi pa rin mawawala yung production. Kasi nga mismong sila tinatangkilik nila yung produkto na gawang sariling kanila, no, Korean made. Kaya hindi talaga mawawala ng trabaho. Kasi sa kotse pa lang, isipin mo na lang, no, kung ilang kotse dito sa Korea, no, ilang bus, no, ilang sasakyan, usually 90 to 95% Korean made sa kanila, sila yung gumagawa. So biruin mo na lang kung sa isang kotse ilang company ang niyan, ang gumagawa niyan. Kasi yun kasi mga sasakyan, mga lods, halimbawa isang kotse, hindi ho kasi yan isang company lang na siya lang talaga ang gumawa. Meron hong paggawaan ng gulong, no, may paggawaan ng chassis, may paggawaan ng makina, at saka yung paggawaan ng spare parts. So sabihin na lang natin sa isang sasakyan 10 company ang makikinabang nun na gagawa ng produkto na yan. Hindi kasi yan ibig sabihin ay Kia mismo ang gumagawa ng lahat ng products nila. Minsan kasi yung mga goma lang, mga maliliit na bakal, pinapagawa yan sa mga maliliit din na company. Usually dati yung company ko, yung gumahan, Kia yun, mga goma lahat yung gawa namin, goma lang yun, maliliit na pesa ng guma. So nakikita ko doon nakalagay Kia, Hyundai. So ibig sabihin na kumukuha lang sila ng sample doon sa Kia na company, tapos ginagawa nila ng mga maliliit na company, tapos binibenta nila sa Kia mismo. Hindi kasi yan lahat ng limbawa kotse ng Kia sila mismo lahat yung gumawa. Yung iba dyan, mga sa ibang maliliit na company, usually yung mga bolt lang, yung mga tornilyong maliliit, mga bakal, mga brake shoe, hindi naman ibang company yung gumagawa niyan, na maliliit na company.
which is ibinibenta lang din nila doon sa mismong Kia na. Kaya isipin nyo na lang mga lods, no, yung ano, yung ano, mga TV. Kasi usually talaga pag sa mga kisuksa, yung ano nila gamit, washing machine, electric fan, aircon, TV, rep, ano talaga, Korean made. Bibihira makita ka ng mga made in other countries. Usually sila mismo yung gumagawa ng sarili nilang produkto. Kaya yun talaga yung kaibahan. Usually mga Koreans, ano sila tinatangkilik talaga nila yung sariling kanila. Binibili nila yung sarili nilang gawa na mga kagamitan. Lahat ng kagamitan usually mga 90%, mga lahat sa bahay, mga washing machine, TV, rep, no, electric fan, aircon, lahat. Imagine nyo na lang mga lods kung sa Pinas yan ginawa, no, sa 100 million Pilipinos na yata, no, sa ang population ng Pilipino. At imagine nyo, 50% lang, no, gawin natin kalahati, 50 million, no, sa gawa natin 1/4, kumbaga 1/4 sa 100 million, gawin natin 25 million ang household, no, nangangailangan ng TV, rep, washing machine, electric fan. So kung sa Pilipinas yan ginagawa mga lods, sa tingin nyo ba ay mawawalan tayo ng trabaho sa Pilipinas, no? Kung sabihin nating 25 million household sa Pilipinas, dahil nga ang Pilipinas nga ay nasa 100 mahigit million na na population. So hatiin natin sa apat, sabihin nating 25 million household. Tapos lahat gumagamit ng electric fan, rep, TV, washing machine, no, mga lahat na mga ano, mga rice cooker, lahat ng gamit sa bahay. Isipin niyo mga lods, no, kung yan ginagawa sa Pinas, siguro walang Pilipinong walang trabaho ngayon. Lahat nagtatrabaho kasi yun naman kung pupunta tayo ng Korea, dito tayo magtatrabaho sa factory. Anong factory yung pagtrabahoan natin dito sa Korea? Mga gumahan, paggawaan ng mga gulong, paggawaan ng mga sasakyan, paggawaan ng mga mga appliances, mga TV, rep, ganun, aircon, paggawaan ng mga tilahan, no? Usually yung mga gamit din nila, yung mga ginagawa nila bukod pa sa mga ni-export nila ng mga gamit sa ibang bansa. So imagine na lang kung sa Pilipinas mangyayari na yung sa household lang ng ordinary Pilipino na yung mga kagamitan ay galing talaga sa Pilipinas ginawa. Hindi maubusan ng trabaho kasi ganun din naman pupunta tayo dito sa Korea, factory. Pupunta ka ng Taiwan, factory. Pupunta ka ng Japan, factory. Anong factory yun? Paggawaan lahat ng mga kung Japan cars, mga Japan motorcycle, yung mga Kawasaki, Suzuki, ganun. Sa mga Taiwan, naman yung mga paggawaan ng ganun din, mga product din. Kaya hanggat hindi nagkakaroon siguro ng production ng Pilipinas ng sariling gawa, no, ng mga household na item, yung lahat ng mga rep, mga TV, yung gamit lang sa bahay na normal, hindi talaga aasenso ang Pinas. Kasi usually ang mga gamit natin kasi sa Pilipinas galing na sa ibang bansa na na siya, buo na siya, gawa na siya, so bibilhin na lang natin. So wala nang trabahong magaganap doon. Saan mo pagtatrabahuin yung Pinoy? Dumating sa Pilipinas yung motor, buo na, pati sasakyan buo na, pati yung mga rep, TV, mga washing machine, aircon, electric fan, rice cooker, buo na. So ano pang gagawin ng Pinoy? Di wala talagang trabaho sa Pilipinas, no? Tsaka kung hindi yan talaga mangyayari na doon gagawin sa Pinas, so wala talagang mangyayaring industrial na lugar sa Pilipinas. Kumbaga dito may mga industrial complex pagawaan lahat ng mga nila gamit sa bahay, lahat na. Kaya yun yung observation ko dito sa sa Korea. Usually kasi sila 90 to 95% talaga
Korean made talaga yung ano nila sa mga lahat ng mga ginagamit nila, no? Galing sa bahay papuntang sasakyan, lahat siguro, kahit sa mga barko, mga train, sila din, dahil sila nga yung gumagawa. Kaya yun talaga yun yung naobserbahan ko dito sa Korea, guys, no? Kahit siguro naman sa ibang bansa, mga Japan, Taiwan, ganun din, sarili din nilang mga gawa yung ginagamit nila, kaya hindi sila nawawalan ng production, hindi nawawalan ng trabaho. Kailangan talaga may factory, kailangan din sa factory may mga tao na gumagawa. Sa Pilipinas, lahat ng gamit natin wala na, galing na sa sa ibang bansa lahat, at saka na siya, buo na, bibilhin mo na lang. So paano na, walang trabahong magaganap doon, dahil ano pang gagawin ng Pinoy? Kumbaga wala na, wala nang tatrabahuin, buo na siya Tapos galing pa siya sa iba-ibang bansa, mga China, Japan, Taiwan, Korea. So may India pa ngayon, yung mga badja, yung mga center car, no, mga ano ba yung tawag diyan, center car na tricycle, no, mga galing India yan yung mga hindi ko alam tuloy kung ano nang tawag yan sa mga bagong na yan, bagong mga naglabasang yung mga tricycle, parang pa-phase out na halos mapalitan na ng mga bagong gawa ng India, yung mga badja nga, mga TBS. At saka pati yung mga jeep na ginagawa sa Pilipinas, na sana makakatulong sa Pilipinas, na may mga pagawaan sana ng mga sasakyan katulad ng Saraw, yung mga jeep nga. Ngayon nanganganib pa na mawawala, no? Papalitan na ng ibang mga brand, no, sa China or other country ng mga Japan or Korea. So kung mangyayari nun, wala na talagang pagawaan ng jeep, so mawawala ng trabaho ang Pinoy. Lahat gawa na sa ibang bansa. Kaya yun yung observation ko ngayon sa dito sa Korea, no. Almost 90 to 95% lahat ng gamit nila mismong sila yung gumagawa. Sa kanila talaga, sila yung manufacturer. Sa Pilipinas, may gawa ang Pilipinas, hindi naman tinatangkilik, bumibili sa ibang bansa pa din. May mga gawa yung Pinoy na mga hindi naman binibili, dahil hindi binibili, walang benta, at saka walang production. Pag hindi nakabenta, walang trabaho. So sa ngayon kasi mga lods, wala akong wala akong lakad 1 week kasi nakapagyaksok ako doon sa isang company na November 25 daw ay doon daw ako magpipirma ng contract, no. Doon pa malalaman, no, next week sa Lunes kung matutuloy yun, kasi kahit nasabihin nating nagyaksok, nagpromise, hindi naman natin alam ang mangyayari next week, kasi hindi pa tayo nakarehistro sa labor at hindi pa nakapunta ng immigration. So wala pa talaga, hindi pa siya totally nga tanggap na. Malalaman na lang yun sa Lunes. So sa ngayon, isang linggo wala akong ginagawa, kasi yun nga yung promise na November 25 babalik ako doon. Sa ngayon mga lods, papakita ko sa inyo yung view dito, no, kung gaano kaganda yung pinuntahan kong park, no. Medyo malayo na to sa tinutuluyan kong church, no. Ikot-ikot lang ako dito na naghanap ng park para naman maaliw, kasi nga naboboard na ako doon sa sa church, lagi lang nakatulog. Ngayon papakita ko sa inyo yung lugar mga lods. Yan, nandito ako ngayon sa tabing ilog. Yung ilog na to diretso to sa dagat mga lods. Yung dagat andun, no. Yun yung dagat nandun. So itong ilog na to papunta doon sa dagat mismo. So ito kasi siya pwede kang mag-jogging, pwede kang mag-walking, pwedeng mag-bike. Public park ito mga lods. Yan, oh. Tingnan nyo, oh. Sobrang ganda. Nandito ako sa tabing ilog. Hindi ko alam kung anong ilog to. Basta sobrang laking ilog. Sa ngayon kasi low tide siya wala siyang tubig. Mapapansin naman natin, no, sa tulay, no. Tingnan nyo naman yun, no. Pag yung nakakulay na sky blue at saka sa baba nun yung malalaman mo kung gaano kataas yung tubig. So sa ngayon wala siyang tubig, pero makikita natin na yung may maitim na bahagi, yan yung tubig mismo, yung level ng tubig kung saan siya
Dyan yata yung level ng tubig, pero sa ngayon wala siyang tubig eh. Yan yan. Yung inuupuan ko pala guys, ito yung inuupuan ko. Ano siya, para siyang duyan na nasa tabing siya, tabing ilog, tapos makikita mo yung mga gusali. Sobrang ganda. Yan kaya dito ako nakapwesto kasi maganda sa siya, sa paningin, sa tanawin. Yan ayan tingnan nyo yung guys, yung building, sobrang ganda. Ito yung makikita natin dito sa lugar na pinuntahan ko, park ito, public park ito mga lods. Sobrang linis ng park nila. Libre pa siya, tsaka wala ka talaga makikitang dumi or mga basura, tsaka walang amoy guys. Nung nagpunta ako ng Manila Bay, sa Manila, mabaho, pero dito tingnan mo yung ilog nila, sobrang lapit, pero wala talagang baho na maamoy mo na mapanghi, kahit na yung ilog na to ay karugtong ng mga pabrika, mga factory. Ayan guys, trivia guys kung bakit may nalulunod sa dagat, o kahit sa mga ganitong ilog, kasi ganito yan guys. Kapag kasi ikay naliligo sa dagat or ilog, may mga ganitong porsyon sa dagat or ilog, kasi dyan magsasalubong yung current yung isang current ng isang isang tawag doon, yung magsasalubong yung current ng tubig na hahampas sa dalampasigan. Kalimutan ko, balod yan sa Bisaya yung niya, wave, kumbaga wave, yung wave, nakalimutan ko sa Tagalog, pero sa English yan wave, sa Bisaya naman yan ay balod. So makikita nyo guys, kaya sinasabi nila na pag ikaw ay nalulunod daw, huwag kang lumangoy sa gitna, huwag mong salubungin, doon ka sa gilid, lalangoy ka sa gilid para hindi ka mahigop. Yun yung tinatawag sa Bisaya na sulog. Tingnan nyo naman kasi yung isang wave sa kabila at saka yung wave sa kabila, magsasalpukan yan guys, at magkakaroon siya ng whirlpool, parang lilo siya guys, at saka yan ang mangyayari. Magkakaroon siya ng parang ilog or kanal, kumbaga. At pag naapakan mo yan, so magtataka ka pag may tubig dyan guys, bigla na lang siyang lumalim at saka higupin ka. Hindi mo alam bakit ganito, mababaw naman tapos bigla na lang lumalim. Kaya ang style mo sa paglangoy dyan guys, umiwas ka dyan sa sa parang naging ilog o parang kanal, iwasan mo yan, huwag kang lumangoy ng pa-straight doon sa kanal. Lumangay ka pa gilid para hindi ka mismong mahigop dyan, kasi nga dyan nagsasalubong yung mga current ng wave, yung alon kumbaga. Yan, kasi pag nagsalubong yung dalawang alon, maggagawa siya ng whirlpool or lilo or ano ba yung tawag dyan, at mangyayari yung ganyan. Tingnan nyo, pag naapakan nyo yan, siyempre parang mahuhulog ka, tapos hindi mo na alam yung gagawin mo, tapos higupin ka nun papunta dun sa may tubig sa gitna. Kung di mo alam paano umiwas dyan, talagang malulunod ka, kasi nga lalangoy ka dyan sa gitna. Dapat sa gilid ka, doon sa kabilang gilid, sa kaliwa o sa kanan. Pag nalangoy mo yun ay ligtas ka na, kasi nga tingnan mo, wala nang ilog, kumbaga bababaw siya ulit. Kasi pag dyan ka sa gitna, malalim talaga, hindi mo yung paa mo dyan sa ilalim. Kaya yan yung trivia, kaya maraming nalulunod na mga tao sa dagat or ilog, kasi nga dyan sila dyan sila napunta sa lugar na yan. Tingnan mo, ang dami, di ba? Tingnan natin sa malayo, ang daming ganyan loads. Tingnan nyo, pag yan naapakan nyo, nakulunod talaga kayo pag hindi nyo alam paano umiwas. Halos lahat dyan, ayan, mayroon pa. Yan, lunod ka talaga dyan pag dyan ka na lagay. Kasi yan para siyang parang may bangin. Tapos yung pag mo dyan, hindi ka makalangoy. Pag yung langoy mo straight, patay ka talaga dyan. Kasi
yung paa mo hindi maka ano sa lupa dahil malalim siya na part. So sa ngayon siguro uuwi muna tayo mga lods, no. Ikot ko kayo dito sa ano, sa mismong ano, yan oh. Oh, 'di ba? Sobrang ganda. Oh. Sa Incheon to mga lods, no. Incheon, South Korea. Hindi ko alam kung anong lugar na pasyalan to, basta nagpunta lang ako dito, nakita ko lang sa mapa eh. Ayan oh, sa kabilang bahagi. Tumawid kasi tayo ng ilog. Yan oh. Sobrang ganda dito. Walang tao dito mga lods. Bakit? Malamig na. Nasa ano na, nasa 5 degrees Celsius. Mamaya punta tayo doon sa may tulay. Papakita ko sa inyo. Tatawid tayo. Yan mga lods, tatawid tayo sa tulay, no. Kasi dito tayo dumaan kanina eh. Galing kasi tayo sa kabila. So papakita ko sa inyo yung ano, tulay. Ito sa gilid may mga ano, mga tanim-tanim pero ano na. Hindi to time, parang ano to eh, mga damo lang to eh. Siguro dati tinamnan ng bulaklak, tapos ngayon ano na, damo na. So hinayaan na lang nila dahil magwi-winter na nga, malamig na, so nagsipatayan na yung mga damo. Hayaan na lang yan hanggang sa mabulok yan kasi hindi na rin yan mabubuhay. Bawal dito yung ano, mga bike, motor at saka scooter. Talagang ano lang, taong naglalakad lang dapat talaga dito. Yan. Yung lugar ko guys, yung church doon banda sa dulo. Dulong doon. Tapos ang layo na nang naabutan ko. Naglakad lang ako. Sobrang layo na. Siguro nasa mga 5 kilometer mahigit na siguro doon sa lugar na tinutuluyan ko. Yan ay, papakita ko sa inyo yung ano, yung lugar, no. Sobrang ganda oh. Tingnan nyo guys oh. Sobrang unlad ng Incheon. Ito, ibang bahagi pa ito guys. Hindi yung Songdo na pinuntahan ko nung nakaraan, yung may mga malalaking building na parang BGC. Ito ibang bahagi ito. Medyo malayo na to dun sa Songdo. Yan oh. Sobrang ganda. Para naman sa mga hindi pa nakapunta dito, at least may idea kayo, no, kung saan maganda mamasyal. Actually yung park na yan guys, ano lang, public park lang yan eh, na tabing ilog, kung saan pwede ka mag-jogging, mag-biking or walking exercise. Yan oh. Sobrang ganda. Sobrang unlad ng bansang Korea. Siguro kung meron lang sana tayong pagawaan ng mga factory, no, sa lahat ng mga gamit sa bahay, pati sasakyan, hindi na tayo bibili sa ibang bansa. Mayaman tayo guys kung tatangkilikin natin ang sariling atin, no? Tatangkilikin natin yung mga sariling Pilipinong gawa. Kasi dito yung mama ng Korea eh, sa pagtangkilik sa sarili nilang gawa. Kasi nga base sa obserbasyon ko, pag nagpunta ka sa mga bahay dito, almost 90 to 95% nagkagamitan sa household, sasakyan, Korean made. Sa pamamagitan nun talagang magkakaroon sila ng mga pabrika, mga trabaho, kasi nga ginagawa nila yung mga produkto nila. Hindi sila nag-aangkat sa ibang bansa para magkaroon ng motor, kotse, TV, rep, no. Sila mismo yung gumagawa, kaya maraming trabaho. Sa Pilipinas may mga sariling gawa naman, kaso hindi naman tinatangkilik ng Pinoy. Walang gawa, kaya minsan lugi yung mga factory sa Pinas. Kasi kahit na meron na tayong pagawaan siguro ng TV, cellphone, yung mga MyPhone yata, Cherry Mobile, parang Philippine wala, hindi naman binibili kasi nga parang nahihiya pa yung Pinoy na bumili sa sarili nilang gawa. May mga TV pa din na gawang Pinoy yung mga local TV, kasi di rin binibili ng mga Pinoy. Kasi nga ang binibili mga Samsung, LG, o galing Korea. Yung mga sa Japan mga ano ba yung Japan, Panasonic ba yun, mga ano ba yung made in Japan, marami. Walang asenso ang Pinas. Paano siya asenso? Bumibili tayo ng mga gamit sa dayuhan, yung mga dayuhan ang gumagawa, tapos tayo wala tayong gawa. Anong tanim lang tayo ng mga gulay.
Kasi nga agriculture tayo. Minsan nagkukulang pa yung bigas, maangkat pa tayo sa Vietnam. Biruin mo pati bigas, Vietnam. Kung tutuusin dito sa Korea, hindi nagkukulang yung bigas nila kahit may winter sila. Sa isang taon dito sa Korea guys, ang cropping nila ano lang, isang bisis. Dahil nga yung winter nila taglamig, halos 7 months, halos sobra kalahating taon ng taglamig dito sa Korea. Kaya isipin nyo na lang no, na hindi sila nagkulang sa bigas. Samantalang sa Pilipinas, pwede kang tanim ng ibang 3 bisis. Bali third cropping sa Pinas no. Sa yun nga, wala namang ano walang snow sa atin. Magtanim ka ng 3 bisis sa isang taon, pwede. Kaso kulang pa rin sa bigas. Tingnan nyo naman dito sa Korea, winter, pati sa Japan, winter, hindi sila makapagtanim pero hindi sila nagkulang sa pagkain. Sa Pinas, kahit anong panahon pwede ka magtanim kulang pa din. Hindi pa rin sapat. Kumaangkat pa talaga sa mga Vietnam bigas pa no. Napaka talaga lungkot ng bansa natin. So yan guys, yung trivia sinasabi ko sa inyo. Kaya nalulunod yung mga iba sa dagat. Tingnan nyo naman kasi low tide, kitang kita mo yung mga naging kanal, parang naging ilog dyan. Pag lumalangoy-langoy ka, tapos natapat ka dyan sa mga kanal-kanal na yan, tapos hindi ka alam na paano iwasan, lunod ka talaga dyan. Kasi yan nagsasalpukan yung mga alon dyan, kaya nagkakaroon dyan ng ganyan. Kaya ang style mo dyan, sa iiwas ka sa gilid ka lumangoy, wag yung sa gitna. Lalo kang malulunod dyan sa gitna sa gilid ka lumangoy para hindi ka malunod. Yan ayan, sobrang ganda dito. Bibihira sa Pinas makakita dito. Baka pag nagpasyal-pasyal ka sa mga gilid ng dagat, masaksakin ka bigla wala kang kasalanan, bigla ka na saksakin. Dito sa Korea, kahit sa mga liblib na bahagi, wala talagang mag-ano sa'yo. Walang mananakit sa'yo, walang magtatangkang anuhin ka, kukunan ka ng pera o i-snatch o i-hold up, wala. Kahit nasa mga ka, liblib na bahagi, kahit sa gabi, kahit nahating gabi ka pa, wala. Tingnan nyo yan yung mga dapat iwasan sa mga dagat guys. Kasi minsan may mga ganyan talaga, mga parang naging ilog dahil nga sa pagsasalpukan ng mga alon. At yan, pag dyan ka na taon na nandyan ka na lumalangoy, hindi mo alam, bigla na lang lumalim, hindi mo na yung paa mo sa buhangin, sa baba, sa lupa. Yan, magpapanik ka na, kaya hindi mo alam paano iwasan yan. Sa gilid ka lang lumangoy niya sa gilid, wag sa gitna kasi malalo kang malulunod. Yan sobrang ganda. Incheon yan guys, Incheon, South Korea. Nandito ako ngayon sa Incheon. Sobrang siya, progressive ng lugar. Napaka siya, napaka na siya, high tech. Kumbaga ikumpara mo siya sa Mindanao, sa lugar namin, naku, hindi ka makakita ng mga ganito kahabang building, katatayog. Sa Davao ako guys kasi bibihira naman sa Davao yung building na matataas. Usually nasa mga lang, second floor, third floor, fourth floor. Yung mga ganito katataas, mabihira. Sa lang, Davao City lang talaga. Pero sa mga probinsya na, katulad sa Tagum, sa lugar namin, sa mga Compostela, walang ganito. Sa mga Mati, Davao Oriental, wala din. Davao City lang. Yan sobrang ganda guys Medyo mahaba yung video natin ngayon kasi nga pasyal-pasyal to sadyang kinuha ko yung mga magandang view para may idea kayo dito, para naman kahit hindi kayo nakapunta ng Korea, at least mayroon kayong idea na ganito kaganda yung Korea. Incheon to guys tingnan nyo. Punta pa tayo dun sa gilid dyan, sa yan platform na yan. Puntahan natin yan mamaya. Yan guys, nandito na tayo sa mismong platform pasok tayo, tapos ikot tayo. Ipasyal ko talaga kayo dito sa Korea. Hindi pa kayo nakapunta dito sa Korea, iikot ko kayo dito. Meron na naman akong video sa sa Seoul, pati Busan. Pwede nyo man yung panoorin mga nakaraang video ko Seoul, Busan, tapos dito Incheon. Marami pa akong mga video.
dito sa Korea. Pwede nyong balikan yun, panoorin nyo. Yan, papahinga dito mga Koreans. Yan, no? Napaka-unlad guys, no? Napaka-unlad. Bahagi lang ito ng ano, Incheon. Hindi to siya yung kabuuang Incheon. Sobrang laki ng Incheon guys. Ay nako, pagod na, uwi na tayo guys. Sa ngayon mga chinggo, yun na muna siguro, no? Sana magkaroon na tayo ng production, no? Ng mga kagamitan sa bahay, no? Sana sa Pilipinas na gawin yung mga ganun, lahat, mga rep, TV, yung lahat ng kagamitan sa bahay, pati sasakyan. Yun lang yung susi para asinso ang Pinas mga lods. Pag walang production sa Pinas ng mga kagamitan sa bahay, wala, manatili tayong mahirap. Pupunta pa rin tayo dito sa Korea, magtatrabaho bilang isang factory worker. Sa Japan, Taiwan, ganun. Dapat makagawa tayo ng paraan para tayo na mismo yung gagawa ng ano natin, ng mga kagamitan, sasakyan, lahat. Tapos tatangkilikin natin yung sariling atin mga lods. Yun lang yung nakikita kong ano, paraan para yayaman ang bansang Pilipinas. Ang pagtangkilik sa sariling atin, no? Pagbili sa sarili nating mga gawa. Kasi ito yung nakikita kong factor dito sa Korea. Usually mga gawa nila, sila talaga yung gumagawa ng mga ano, sila ang bumibili mismo ng kanilang mga gawa. Minsan kasi sa atin, kahit walang pera, bumibili ng iPhone, meron namang mga mumurahing mga Philippine made na pwedeng bilhin, wala. Mahilig tayo sa branded, kahit hindi kaya ng ano, ng bulsa natin, branded galing ibang bansa. Although kahit na may sarili tayong gawa ng mga appliances o mga ibang kagamitan, hindi natin binibili, kaya wala, lugi yung mga company sa atin, mga pabrika. Kung ikumpara mo dito sa Korea, lahat ng mga gamit nila, sila yung gumagawa, tapos binibili nila, talagang inaano nila, tinatangkilik. Kaya ano sila, asenso yung lugar nila. Kahit sa ibang bansa, Japan, kasi meron kaming kapitbahay na matagal din sa Japan, mga 10 years din siya. Ganun din talaga, almost 90% na kagamitan nila, sila rin ang gumagawa. Mga TV, rep, washing machine, mga rice cooker, lahat-lahat na sasakyan. Kaya asenso sila. Sa Pilipinas, wala tayong asenso kasi nga sa ibang bansa galing yung mga produkto na binibili natin. So, paano pa tayo magkakaroon ng trabaho? Wala ng factory kasi gawa na eh. Tapos na, dumating sa Pilipinas, tapos na yung ano eh, yung produkto, bibilhin na lang. Kaya mahirap pag sa Pilipinas ka, mahirap kita ng trabaho kasi nga wala namang pabrika doon na paggawa ng sasakyan na mismong galing sa raw material. Mga rep, TV, wala. Kaya mahirap. Yun yung mga nakita kong mga dahilan kaya umaasenso yung mga bansa sa pagtangkilik sa sarili nilang mga gawa. Sa ngayon, yun muna mga lods, no? Abangan nyo na lang sunod na vlog ko, baka Lunes o Martes, no? Try ko kung i-update ko kayo kung ano mangyari dun sa ina-applyan kong pabrika, kasi nga Lunes yung namin, yaksok eh. Promise na Lunes daw ako babalik. So yun na muna mga lods, salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-subscribe.